So ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? Ito, napakahalaga nito. So, bakit napakahalaga nito? So, first time ulit natin gumamit ng PC. No? Ito yung drawing bata natin noong nakaraan. Alam na alam niyo yan. No? Nakita niyo to. No? The last time na nagpakita tayo. So, ito yung ginuhit natin, itong symmetrical triangle na yan. At di ba nasabi ko sa inyo na ang pinaka-resistance natin is 96,300 to 96,800. So pumalo dito, nung nag-breakout, tingnan nyo lumipad. Pero tulad ng sinabi ko, aaminin ko, sinabi ko din na hindi ako papasok sa BTC ng long position. Pumasok ba ako? Hindi. Hindi ako pumasok. Anong katunayan? Eto, lahat ng pinapasok ko nandirito sa ating Facebook, mga Lodi. Mamaya natin i-discuss yan. Medyo, ano lang, no? Napaka-importante lang nito para sa akin, ha? No? Tong update na to, para sa Solid KGX, para at least kahit paano magkaroon tayo ng konting alertness. No, kung titignan natin, dami ko pang ginuhit dyan tinitignan ko kung saan talaga papasok si BTC. Pero kung titignan nyo dito, no, paglipad, biglang bagsak, biglang drop, kinuha ulit yung area na to, pero recover. Sakto pa rin sa linya natin, mga Lodi, no? So, ibig sabihin, fake out yan, no? Ngayon, bakit nagkaroon ng bentahan ngayon KGX, no? Ako syempre, ang tingin ko, I think, nagbebenta na sila para saan? Para pumasok siguro sa altcoins, no? Parang ito na siguro yung tinatawag natin, magsisimula na ang altcoin season. Kung titignan nyo, ang pinaka-pera natin ngayon ay nasa 1,000 USDT. Meron tayong future, mamaya i-discuss natin yung future sa inyo, no? Kung titignan natin, ang future na inopen ko ngayon, no? Discuss na nga natin. Okay. Ito yung future natin. Bang, pula lahat, mga lods, no? Pula lahat. So ito sa TRX, no? TRX muna negative 51%, no? Tapos sa NEAR negative 11%, XLM negative 19%, Dogecoin negative 18%. Okay? So positive kahapon yung mga yan, no? Kaya lang nung nag-drop si BTC, sumabay ba sila? Yes, sumabay sila, pero hindi ganun kalalim. Okay? Hindi ganun kalalim. Bakit? Tingnan nyo mga idol, no? Nag-post ako kaninang umaga. Pakita ko sa inyo kasi gusto ko makita yung makita nyo lahat. Yung, kasi nga dito sa Facebook natin sinasabi ko yan. Ayan. Sabi ko dito mga idol, kung kahapon positive 15 kyaw tayo sa spot and positive 11 kyaw tayo sa future. Ngayong umaga negative 10 kyaw tayo sa spot at negative 5 kyaw tayo sa future. Sinasabi natin yan. Ito yung pinasok natin kanina. Ang pinasok natin, Dogecoin and TRX. Tapos ano pa? Yan lang. Yan dalawang yan, no? Hindi. Meron tayong NEAR. Si NEAR. Kasama si NEAR dyan, mga Lodi. And then, ito yan. Bumagsak si BTC. So, 96. Pero umabot yan ng 90. Diba? And then, ito yung pinakita ko. Trade status 8 hours ago. Kung mapapansin nyo, pumasok ako kay ETH, naging 4, di ba? Pumasok ako kay ETH dahil nakita ko bumaba lang si ETH ng nasa 3,790. No, from 3,900 to 3,790. Kung titignan nyo, nasa 120 o 110 USDT lang ang binaba niya. Pero si Bitcoin, from 104 to 190, 14,000 USDT yan. Di ba? 90 to 90K, di ba? 14,000 USDT ang binagsak, pero si ETH is mababaw lang. Ako, para sa akin ito yung sign na okay, kumakapit mukhang naglilipat ang mga whales Parang ito na yata ang altcoin season. Hindi financial advice yun, pero syempre tulad ng sinabi ko, may sarili lang ako analysis, no, na binibigay sa sarili ko at sinishare ko lang yon. Idagdag nyo to as knowledge. Okay? Kumbaga parang dagdag nyo lang sa research nyo, di ba? And then do your own research pa rin. And then after nun, nagtipi tayo kay ETH, not BTC ETH ng 50%, no, 1.1. Okay, good. So sinabi ko din na meron akong TRX and NEAR, tapos Dogecoin ang hinahawakan ko. Okay, ito na naman, nag-update ulit tayo dyan, no? Ayan, pinapakita ko talaga pati negative, mga Lodi, no? So ayan, yan lang yung pinakita ko sa YT. And then ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sa ilalim natin. So ito naman yun. Ito rin naman yun Diba, negative tayo dito ng 18% kay Dogecoin, XLM 19%, kay ito malaki, TRX 51, pero tulad ng sinabi ko, i-hold ko na lang yan.
and near 11%. Kung mapapansin nyo, dito kasi medyo mataas ang leverage natin times 7. Pero doon sa mga times 5, ayan o, hindi umaangat ng 30% yung mismong natin, no, negative. Pero i-update ko kayo dyan, hahayaan ko lang yan. Bakit ko hahayaan yan? I think baka ito na yung alt season. Baka unti-unti umangat yan at makarecover tayo. So sabi ko nga sa inyo, pag nasunog yan, ipapakita ko sa inyo. Pag nagpaldo yan, ipapakita ko din sa inyo. Okay? So ngayon, ano ngayon yung pinaka-history? Doon naman tayo sa history mga idol. Katulad ngayon, di ba? Itong ginagawa kong analyzation ngayon is actual to. Ngayon ko pa lang din siya titingnan. Okay. So i-check natin yung 1 month time frame. Tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko din sa inyo. Pero ito yung sinabi ko doon sa video natin na 110 BTC, di ba? So ito siya. So from October na ilan siya? 10,000 to 58. So, i-minus nyo na lang yung 10,000 sa 58. So, parang meron tayong 48, no? 48,000 nilipad, no? And then, dito sa area natin, nasan yung ating, sabihin na natin October. Ayoko ng September. October lang tayo. 63 to 104. Diba? Kung titingnan nyo, ilan yung 63 to 104. Calculator natin para sure ball, saktong-sakto. Kasi ako saktong-sakto talaga ako mga idol, no? 63,000. O, yan. 41, mga idol, no? 41,000. Yung isa 48. Pero kung titingnan nyo, medyo near. Diba? Medyo near, no? Ano yung medyo near? Kung mapapansin nyo, bago nagkaroon ng super dump, mga idol, no? Pumalo muna ng 48,000. Dito, pumapalo pa lang tayo ng 41. So, possibility, hindi pa yan. Pwede pang umangat ng konti yan, tapos magkaroon ng drop, di ba? So, ayan yung tinitingnan natin na parang paano tayo nag-a-analyze, mga idol. And then, sabi nga natin, paano ba lumipad si BTC nung nakaraan? So, ito siya. So, parang nung nakuha niya si all-time high ng 73, I think 73 yun. Ito yung area na yun 73, 72, ito siya, no? Nasa March 2024. Punta tayo sa Ethereum ng 2024. Ganyan ako, mga idol. Pasensya na kayo, 2024 March, February. Lumipad si ETH ng all-time high. Ng kailan? Bang. March din, mga idol, March din lumipad si ETH ng all-time high. Ito yung tinatawag natin na sumabay siya kay BTC that time. Pero kung titingnan nyo, ito yung March, no? So, ito yan, no? April na to, tong area na to. Ito yung March. Ito yung sumabay siya, mga idol, Pero ang pinagkaiba nila, mga lods, no? Ito, teka, check natin. Bang. So, pagdating ng March, bigla na rin siyang lumipad. So, meaning, nung nag-stable si BTC, doon siya lumipad. No? Kung mapapansin nyo ito, nag-stable siya dito sa area na to. Yan, naka-stable siya. No? Bumaba lang siya ng 73 to something. 73, I think. 73,000 to 70. No? And then, naging stable. Doon nakakuha si ETH ng 4K. No? Ito yan. And then, pagdating ng March, ay ng April, bigla silang bumagsak. So, tendency, tingnan natin yung possible na mangyari sa altcoin season. Ngayon, paglipad nito at pag nag-stable to, possible baka si ETH naman ang lumipad, mga idol. Tulad yan ng sinabi ko, outperform si ETH ngayon. Hindi tulad noon. Ito yung ibig sabihin dyan. Nung nag-all-time si BTC ng 73,000, sumabay si ETH ng 4,000. Okay? Pagdating dito, lumipad si Bitcoin ng sobrang lupit, no, ng 104. Si Bitcoin, si ETH is nasa 39 lang. 'Di ba? Hindi talagang outperform siya. Ibig sabihin, ang laki na ng inangat ni BTC from 73 to 104. Dati 73 lang si ETH, ay si BTC, nakuha ni ETH yung 4,000. Ngayon, nasa 104 na si BTC noong nakaraan, si ETH is nasa 3,950 pa lang. Diba? Meaning, makikita nyo doon na hindi nagpe-perform ng maayos si ETH. Ito yung parang tinitingnan ko dito. Paano na lang ngayon? Pag nagkaroon ng alt season,
ano ang ipe-perform ni ETH? Possible ba na kunin niya si 5K agad or 7K? 'Di ba? So tingnan natin. No, yun yung tinitingnan natin ngayon. Kaya bakit ako naka-hold pa din kay ETH naman? So ito naman yan kasi gusto ko lang makita nyo na meron tayong project Meron tayong mid-bull run project, mga idol, 'di ba? So ito yun. Kung mapapansin natin, yan. Meron na tayo, na-unlock na natin yung 300k kay BTC. Which is ang kinikita na natin dyan is nasa 86,979. Pero kung mapapansin nyo, nagba-buy and sell tayo dyan noon. Diba? So ang pinaka main natin dyan, puhunan is 155,000. Diba? Pero nakuha niya na yung 300. Bakit? Dahil sa buy and sell yan. Nung time na lumipad, benta ng 3.4k, tapos biglang nag 3.1, bili ulit, biglang lumipad ng 3.3, benta, tapos bumaba ulit ng 3.1, benta ulit, no? Ay bili ulit, no? Tapos yon, stop na ako doon, biglang lumipad na. So, next, Gala token. Kung mapapansin nyo si Gala, ang kinikita na natin dito, buy and sell tayo dito, alam niyo yan, no? Pati kay SLP, ito, tinawanan to 4,000 lang to naging 12,000 To si Gala, 18,000 to 27,000. Ito yung mid-bull run process natin, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na mag-i-invest ako ng mid-bull run na makikita nyo dito sa area na to. Pakita ko sa inyo. Para at least alam niyo kasi yung iba dito bago Kumbaga, lahat nakapost sa akin, lahat nakapost. Hindi ko... Kaya sabi ko sa inyo, i-subscribe nyo tong Cry to Tambay. Para at least nakikita nyo yung araw-araw na trade natin, mga Lodi. So, dito yan, sa area na to. Ito. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo, nag-start ako sa ETH. 2-3 yan. Ang na-screenshot ko na lang yung 249. No? And, itong 2,440 pa yan. Bumili tayo dyan, break even tayo dyan. Pero nung nag-3 pa yan, nag-2-3 pa yan bago mag-Trump, bumili pa tayo ulit. Di ba nakita nyo yun bago mag-election, no? Yan yun. So, yan yung mga sinasabi ko sa inyo na transparent tayo. So, ayan siya. So, lahat ng pinopost ko, mamaya mag-post na naman ako ng negative natin, di ba? So, ito yun. So, yung sa my future natin. Yan siya. Pero ako naniniwala ako na possible baka altcoin season na. Okay? So, do your own research. Take your own risk, no? Huwag nyo akong gayahin, okay? So, para at least kahit papaano may sarili kayong trade at may sarili din akong trade. Tingnan nyo, first time nyo ako makita na may high margin ako ngayon. 238. Diba? Pag nakikita nyo ako, diba minsan 30 USDT, ilan lang, 20 USDT. Ngayon, naka-high margin tayo. Diba? 238. Ito, 77 USDT. Negative ano tayo dito? 600. Diba? Tapos, dito kay TRX, ilan tayo dyan? Ilan ang margin natin? 60 USDT, negative 1.6. Ang sakit, diba? Tapos, dito naman kay NEAR, negative $6. Ay 6%, negative 250. Ilan ang margin? 68, di ba? So pinapakita ko lahat. Okay? So gusto ko dito makita nyo yung talo tayo o tsaka panalo. Yun yung gusto kong makita nyo. Ayoko yung makita nyo dito yung puro panalo lang o puro, alam mo yun, puro hype lang. Hindi ganun ang channel natin, no? Kasi gusto kong makita nyo gaano kahirap ang crypto, di ba? So maraming naniniwala sa mga indicators, maraming naniniwala doon sa mga AI bot. No, ako hindi. May sarili akong analysis, no. May sarili akong kung paano ko gagawin, no, kung paano ko gagawin yung trade. Tulad ng sinabi ko sa inyo noon, ang laki na ng kumbaga parang grabe yung nangyari sa akin dati bago ako kahit paano naging profitable sa trade natin. Kung titingnan nyo ngayong araw na to, hindi ko pa naman kino-close yan. Oh, negative na. I think negative 5k tayo ngayon. 'Di ba? Negative 5k tayo ngayon. Pero kung titingnan nyo naman yung kahapon, positive 11k, tapos ngayon negative 5k, may 6k ako, 'di ba? Sa spot negative positive 20k tayo kahapon sa spot or 10k yata, 10k. Tapos positive 15k. Tapos negative 10k tayo kanina. Pero ngayon, biglang lumipad ulit yung spot natin, mga lods, 'di ba? Pakita ulit natin. So, ayan na naman siya, mga idol, 'di ba? Kanina nakita nyo nasa 104. Tapos pero yung total asset natin nasa 126. Pero yung spot natin, so mapakita natin, ayan, nag-positive 301 na naman. So positive 15, kanina negative yan Pero ngayon naging positive something na naman tayo. So 87,000 na to.
So, di ba, yun lang yan. Ganun kasimple lang yung ginagawa natin. O, kanina, 27K. O, ngayon, 28K na naman to si Gala, no? So, tulad ng sinabi ko, yun lang yon. Baka sakaling altcoin season na, di ba? Do your own research, take your own risk, di ba? Nandito lang ako para i-guide, mag-guide, no? Magbigay lang ng guide, no? Sa mga ginagawa ko. Hindi sa ginagawa nyo, okay? Sa ginagawa ko, okay? Sa mga wala pang BitGet, mga idol, no? Pasok lang kayo sa link natin sa description at least kahit pa paano, di ba? Kung nakatulong ako sa inyo, yun na yung pinaka-support nyo sa akin, di ba? Gamitin nyo yung link natin sa BitGet, mga Lodi. Yun lang yun. Saludo sa inyo lahat kay Jex at magandang gabi sa inyong lahat. Uy, yung happy 8.9 followers na tayo. Nice one. Saludo.